Ito ay dahil sa ginawang dangerous maneuver at pagbangga ng mga barko ng China upang pigilan ang rotational at resupply mission kahapon. Yan na naman, no? Ilang beses na paulit-ulit na nangyari yan. Yung resupply mission talaga ini-intercept ng China Coast Guard. Yung resupply mission kasi mga utol, sa mga hindi nakakaalam, meron po tayong station sa Ayungin Shoal. No? Yung BRP Sierra Madre, naka-station yun doon. Yung barko natin sa station sa Ayungin Shoal, tapos may mga personals tayo doon. Since then wala po yung pinagkukunan ng mga pagkain nila, kung ano pa mga supply nila. So ang ginagawa, dinadalan po yan ng ating Philippine Coast Guard. Dinadalan sila ng mga supply, ng mga kain, ng kung ano-ano pa. Okay? So yun po yun. Yung resupply mission na yan, hinaharang palagi ng China, and this time ng China Coast Guard, and this time mga utol, binangga na naman nila, binangga, at bukod doon, hinila pa yung mga barko ng Pilipinas. Ngayon, ang pinalalabas nila sa media, sa kanilang statement, ay tama ang kanilang ginawa. Dahil di umano mula sa China, tayo ay illegal na pumasok doon nang hindi nagpapaalam sa kanila. Ang tanong, bakit kailangan nating magpaalam na pumasok sa ating teritoryo? Sila ang dapat nagpapaalam sa atin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Abay, grabe talaga mga utol ang kawalang yaan nitong China, mga utol. Dahil yung insidente sa Ayungin Shoal kung saan nagbanggaan ang barko ng Pilipinas at ang China Coast Guard, ay pinalalabas pa nila na mali ito ng Pilipinas at hindi lang pala banggaan basta-basta ang nangyari. Okay, yan ang aalamin natin mga utol. Siyempre dito muna tayo sa pahayag ng kanilang kasinungalingan. Ito sa kanilang spokesperson, no, ng Ministry of Foreign Affairs na si Lan Jian yata, kung hindi daw nagkakamali. Ito po pakinggan muna natin. 菲律宾一艘运补船和2艘快艇未经中国政府允许擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁附近海域。 Ayan mga utol, no? On June 17, a Philippine supply ship and 2 speedboats without the permission of the Chinese government intruded into the water adjacent to Renai Jiao. Okay? Yung Ayungin Shoal, ang tawag nila Renai Reef o Renai Jiao, in China's Nansha Islands, and attempted to transport supplies including construction materials to the military vessel illegally grounded in Renai Reef. Yung tinatawag nila yung BRP Sierra Madre, mga utol, illegally grounded, na nakabalandra daw doon sa ano. So yun, wala daw permiso na pumasok ang ating supply ship at 2 speedboat, walang permiso sa China. Bakit kailangan natin ng permiso sa kanila? Ay hindi naman kanila yun. Pero yun nga ang kanilang pinalalabas. Ang pinalalabas kasi nila, kanila yun, pumasok kayo ng illegal. So eto ang gagawin namin o ginawa namin. Okay? So dito pa lang sa simula niya, alam nyo na kasinungalingan na agad. Yan ang pinalalabas nila sa mundo. Tuloy muna natin ha. 临近海域企图向仁爱礁非法坐滩的军舰运送包括建筑材料在内的物资。中国海警 依法对非方的船。 And the China Coast Guard took necessary control measures against the Philippine ship in accordance with the law. And its maneuver on site was professional, restrained, and reasonable and lawful. Okay? Accordance with the law daw ang kanilang pag-akto, yung kanilang ginawa. At ito'y reasonable at nasa tama. Ano sa palagay? Tama ba yun? Sila na yung illegal na nandyan, sila pa yung malakas ang loob, tapos babalik ta rin pa tayo sa pangyayari. Okay? Tuloy muna natin mga utol. Doon pala nakakabwisit na yung mga sinasabi nito. At paulit-ulit naman, tuwing may pangyayaring ganyan, magbibigay sila ng public statement na ganito ang kinalalabasan. Na lahat ng ginagawa nilang necessary action na kanilang ginagawa ay lawful. At nasa tama sila. Di ba? 采取了必要的管制措施，现场的操作专业、克制、合理、合法。中国海警行政执法程序规定的实施，旨在落实海警法规范
Teka lang ha. The implementation of the China Coast Guard regulations for administrative law enforcement procedures aims to put into practice the Coast Guard law, standardize the law enforcement procedures of Coast Guard organizations to better maintain maritime order which complies with international accepted practice. Oh, ano raw? Katanggap-tanggap daw yon sa international practice, no? Yung ginagawa nila. Di ba nagkakasundo lahat ng Coast Guard dito na malapit sa atin? Sila lang ang hindi dahil sila lang naman ang hindi tumutupad. Sa batas siguro nila. Sa sarili nilang batas yan, mga utol. Yan sinasabi nila, hindi labag sa sarili nilang batas. Pero sa batas ng international law, lahat ng kanilang ginagawa ay labag. Baliktad lahat na sinasabi nila, false information. Etong mga lintik na to may sariling mundo, no? Tapos dinidiin nila na mali natin. Ngayon dumako na tayo sa ating featured video, mga utol. Yan na yung statement na nilabas nila matapos yung pangyayari sa Ayungin Shoal. Eto na. Ayan, title pa lang. National Task Force West Philippine Sea and Department of National Defense kinontra ang China. Philippine RORE vessel binangga at hinila ng Chinese forces. Binangga at hinila, mga utol. Okay? Tinry ito. Kinundihan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang agresibo at mapanganib na hakbang ng People's Liberation Army Navy, Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel kung saan nalagay sa peligro ang buhay ng mga sundalong Pilipino at na-damage ang supply boat ng Pilipinas. Ito ay dahil sa ginawang dangerous maneuver at pagbangga ng mga barko ng China upang pigilan ang rotational at resupply mission kahapon. Yan na naman, no? Ilang beses na paulit-ulit na nangyari yan. Yung resupply mission talaga ini-intercept ng China Coast Guard. Yung resupply mission kasi, mga utol, sa mga hindi nakakaalam, meron po tayong station sa Ayungin Shoal, no? Yung BRP Sierra Madre, naka-station yun doon. Yung barko natin sa station sa Ayungin Shoal, tapos may mga personals tayo doon. Since then wala po yung pinagkukunan ng mga pagkain nila, kung ano pa mga supply nila. So ang ginagawa, dinadalan po yan ng ating Philippine Coast Guard. Dinadalan sila ng mga supply, ng mga kain, ng kung ano-ano pa. Okay? So yun po yun. Yung resupply mission na yan, hinaharang palagi ng China and this time ng China Coast Guard. And this time, mga utol, binangga na naman nila, binangga at bukod doon, hinila pa yung mga barko ng Pilipinas. Ngayon, ang pinalalabas nila sa media, sa kanilang statement, ay tama ang kanilang ginawa. Dahil di umano mula sa China, tayo ay illegal na pumasok doon nang hindi nagpapaalam sa kanila. Ang tanong, bakit kailangan nating magpaalam na pumasok sa ating teritoryo? Sila ang dapat nagpapaalam sa atin. Baliktad po kasi ang kanila talagang ikinigiit. Kanila yung Ayungin Shoal. So dapat lamang pagpapasok tayo, kailangan natin magpaalam at ngayon pinalalabas nila na construction supplies ang dala ng ating RORE mission. Ganon kasinungaling. At tama lamang daw na banggain ang mga barko ng Pilipinas. Tama lang daw ang kanilang ginawa. Yun yung mismong pahayag ng China. So anong masasabi nyo dyan? And huwag kayong mag-alala, mga utol. Ito pong mga bagay na ito, hindi naman sinasantabi ng ating gobyerno. Baka yun yung una nyong iniisip, ha? Tuloy muna natin. Ayon sa NSC, tahasang paglabag ito sa international law, United Nations Charter, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Tama! Sa bukod na pahayag ni National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., sinabi rin itong ang ginawang hakbang ng China ay taliwas sa kanilang pahayag na mabuting layunin at kagandahang asal. Totoo naman, diba? Anong kagandahang asal yun? Banggain mo yung barko ng Pilipinas o ng ibang bansa. At lagi ang sinasabi nyo, ito ang statement ng China, ang sinasabi nila pag sila nagpa-public speech, sila gusto nilang i-maintain ng stability, peace and order dyan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. And harmonious sila, no, sa kanilang mga neighbor. Maayos sila ang samahan ng kanilang neighbor o sa kanilang mga friends.
Okay, mga kaibigang bansa. O kaibigan ba yung ganyang diskarte? Ganyang ginagawa nila? O, tapos, pinalalabas nila na kasalanan ng United States at ng Pilipinas, kasalanan natin at ng United States kung bakit nagkaaganito dito? Kasalanan ba natin na gusto nating ipagtanggol yung ating mga teritoryo? Hindi natin sila kaya. That's why tayo humingi ng tulong sa mas malakas na bansa na kaya sila. Ngayon ang pinalalabas ng China, mali natin yun. Mali yun kaya ganun nabibilog ang utak ng ibang kapwa natin Pilipino. Kasi pinalalabas ng China na kaya namin kayo ginaganyan dahil nandyan yung US. Kaya naman nandyan yung US dahil ganyan kayo. Yun ang dahilan. Diba? Tuloy na muna natin. Anong reaction niyan? Tuloy na muna natin. Dagdag nito na dapat umanong malaman ng international community na ang mga aksyon ng China ang hadlang sa kapayapaan sa South China Sea. Sa isang ulat ng Beijing, sinabi nito na alas 5:59 ng umaga nangyari ang insidente kahapon. Ayon naman sa security analyst na si Ray Powell, kakaiba ang ginawang supply mission ng AFP sa pagkakataong ito kumpara sa mga nakalipas na RORE mission sa BRP Sierra Madre. Pero hindi naman Hindi naman yun yung issue eh. Hindi naman issue yung resupply mission eh. Ang issue dito, bakit nila inaangkin yung teritoryo at pangalawa, bakit nila hinahadlangan? Wala naman silang karapatan doon. Hindi naman issue dito yung pag-resupply eh. Tayo na nga yung umiiwas palagi. Isipin nyo tayo yung umiiwas sa kanila. Pero hindi tayo yung mali dito. Kailan tayo nagkamali dyan? Teritoryo natin yan, sinusuplayan natin yung mga personal natin na nandun. Saan yung mali doon? Saan yung mali na ipaglaban mo yung teritoryo mo? Saan? Kailan yung naging mali? Kahit sa holohi ka man lang. Kahit bumalik tayo sa ancient time o sa panahon ng mga tribo. Mali na yung sakupin mo yung, di ba? Kayo na yung mali pag kayo nananakop. Ganon kasimple yun. Di ba? Ang layo, ang labo eh. Ang labo nitong mga pinalalabas ng China na na tayo yung mali. Kailan tayo naging mali dyan sa sitwasyon na yan? Kailan tayo naging mali na gusto natin ipagtanggol ang ating teritoryo? Again, we've got the one ship down to the southeast. There may be others that I can't see. But things do look a little different. That's what we know so far. We know there's one Philippine Coast Guard ship in the area. We hear that there is a Philippine resupply boat that had a collision with some Chinese vessel, and that quote control measures were used, which may indicate water cannons. But that's about what we know so far. Samantala, hindi pa nilalabas ng yung video, no? Baka walang video mga utol. Pero hindi pa nilalabas. Hinahanap ko yung video para makita natin yung footage mismo. Pero wala po. Sa isang post ng Chinese state media na Global Times, sa kauna-unahang pagkakataon umano ay idineploy nila ang pinakamalaking landing helicopter dock sa Sabina Shoal. Dati nang may namataan ng PCG na amphibious assault ship sa Sabina Shoal noong June 4 nang magsagawa ng pagsasanay ang China sa lugar. Sa expose naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinabi nito na ang pag-deploy ng China ng amphibious assault ship ay upang guluhin ang mga Pilipino scientists na nagsasagawa ng scientific survey sa Escoda Shoal. Nailabas na natin tong video na to, no? Yung pati yung pag-aaral ng mga Filipino scientists doon sa nangyayari sa Escoda Shoal kasi namamatay na yung mga corals, nagkakadurog-durog mga utol. At kanilang hinihinala na likha ito o gawa ito ng China. Anyway, mga utol, bago tayo dumako dyan, di ba? Kung ano pa man, gusto ko lang i-share sa inyo to. Itong mismong, ito ba yun? This one, okay. Isang panayam sa isang maritime law expert na si Jay Batumbakal. Okay, tungkol sa ginawa ng China dun sa Ayungin Shoal. Sabi China collision claim Beijing has little to zero credibility. Walang kredibilidad ang China, lalong-lalo na sa kanilang sinasabi dahil palagi itong taliwas sa tunay na nangyayari. At yan po ang dapat nating malamang lahat. Okay? Pakinggan lang natin ng saglit.
not only dangerous maneuvers but also of ramming and towing. So this is far more serious, I think. No, just the mention of the fact that there was an attempt to tow the vessel. Ayan mga utol, no? Talagang gusto nilang ito. Bibit-bitin, kakalad ka rin. Pero kung naaalala ninyo, no, yung mismong BRP Sierra Madre, gusto na nilang alisin sa Ayungin Shoal, gusto nilang hatakin. Grabe yun, no? Paano kaya pag ginawa nila yun? Ano kaya mangyayari? Pero gaya ng sabi ni President Bongbong Marcos, kapag may violenting nangyari o may pag-atake o may mamatay sa ating mangingisda o sa ating mga personnel, ikukonsidera niyang act of war. Pero etong mga to, yung gantong pangyayari, talagang sobra na. Palagay ko to sobra na. Pero gaya nga ng sabi ko mga utol, huwag niyo pong iisipin na walang ginagawa ang ating gobyerno. Ito po'y hinain na sa United Nations. Okay? So United Nations na po ang bahalang kung ano pang pagkundina ang gagawin nila o anong aksyon ang gagawin nila laban sa ginagawang ito ng China. And pangalawa, syempre, umiiwas tayo sa digmaan. Mga utol, meron tayong military exercises o umiikot na dyan ang maritime ng US, Canada, Japan, kung hindi ako nagkakamali, dito sa katubigan natin sa South China, sa West Philippine Sea. Isa pa yon. At ang one more thing, nagsidatingan na yung mga barko at mga jet fighters ng US sa Subic o sa Clark. Kung hindi ako nagkakamali, at ilalabas natin yung video na yun sa kasunod nito. Okay mga utol, pero kailangan ko ang inyong opinion hinggil dito, pa-comment na lang. Ayan yan yung nangyari mga utol, alam nyo yun at kaliwat kanan. So yun yung statement ng China na di umano, tama sila. Tapos ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Maraming salamat UNTV. Maraming salamat sa inyo. Sana yung mga Pinoy na kumakampi sa China ay magising-gising kayo mga utol, mga kababayan. Dahil hindi na po ito biro. Wag na po kayo magpabayad inaagawan tayo ng teritoryo. Ay kampi pa kayo doon sa mga yun. Grabe naman. Okay, maraming salamat. Mag-iingat mga utol. Keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Paki-comment na lang at paki-share ng video.